So hi! Ako nga pala si Pete. So welcome sa aking channel. It's called Awit Kabalen. Tinawag ko siyang Awit Kabalen kasi I'm from Pampanga. I'm now living and working na dito sa Australia. Itong channel na to, tinlate ko na siya para ma-share ko yung aking mga experiences dito sa Australia as an OFW na rin. Tinlate ko din siya para bigyan ng knowledge yung mga kababayan natin na Pilipino kung ano ba yung meron dito, kung bakit ako nag-decide na mag-move dito sa Australia, ano ba yung mga benefits na makukuha mo dito, and marami pang iba na magagandang bagay na nakapagpa-decide sa akin na mag-move dito sa Australia. So this introductory vlog, ang unang topic ko is paano nga ba ako nakarating sa Australia as permanent resident. Marami kasing pathway para makarating sa Australia. Pwede kang maging permanent resident, gaya ng ginawa ko. Pwede kang magkaroon ng student visa. Disclaimer muna, I'm not a professional migration agent. Based lang yung sineshare ko sa experience ko. Based din sa experience ng mga friends ko na na-share din sa akin yung experiences nila. So para lang magkaroon tayo ng short background regarding sa mga visa sa Australia na available, introduce ko lang yung mga ilan. Meron tayong subclass 189, subclass 190, subclass 491, subclass 482, and subclass 500. Ano ba itong mga difference ng mga visa na to? Ano ba yung mga work restriction mo? Ano ba yung mga benefits na pwede mong makuha? Start natin dun sa subclass 500, which is yung student. Yung student yun, so basically, kailangan mong mag-apply dito as a student. And then for 1 year or 2 year yung effectivity ng visa. Depende sa course na kinuha mo. And then, ang working rights mo, mostly, nasa 40 to 48 hours lang per fortnight or 2 weeks. Sa student visa, medyo expensive siya, especially yung tuition nyo. Although, marami tayong mga kaibigang Pilipino na take ng student visa para mabilis makarating dito. Kasi once na nakapag-enroll and then na-accept na ni immigration yung application mo ng visa, is good to go ka na para pumunta dito as a student. Next is yung 482 visa, which is yung skilled temporary visa. Ito yung mga visa na binibigay pagka may certain occupation na nasa-short dito sa Australia. So kulang ng manpower. Nag-approve sila ng mga visa para sa mga applicant para ma-occupy yung shortage na yon. Full-time naman yung sa 482 sa pagkakaalam ko, and then may bridge din siya para mag-permanent resident, which is the same na yung 491. 491, which is yung skilled work regional visa. Ito yung visa na normally na-approve para sa mga regional areas. So may mga remote areas kasi dito, although yung iba hindi naman ganun kalayo from the Central Business District or CBD, unlimited din yung working rights mo. Kumbaga ito yung working visa. Next, yung 190 and yung 189. Halos same lang si 190 sa si subclass 189. Ang only difference lang nila is si 190, particular ka doon sa state na in-applyan mo. If I'm not mistaken, alam ko nasa 3 years yon. Yun yung number of years na kailangan magstay ka sa certain state para mag-live and magtrabaho doon. Si 189 and si 190, both sila na permanent resident visa. Para na rin siyang citizen dito. Ang only difference lang is voting rights. And then may mga certain mga privileges like yung mga work requirement sa mga companies, especially sa mga government sectors and yung mga related sa law enforcement like yung sa Department of Defense saka yung sa mga police. If I'm not mistaken, yun yung mga nagre-require na citizenship. Si 189 and si 190, enjoy mo yung benefits like Medicare. Si 189, ang flexibility niya, pwede ka mag-work across all Australia. So, any state, pwede ka. And pwede both mag-bridge to citizenship after 3 to 4 years. Unlimited din ang entry mo. Bawa, gusto mong pumunta sa ibang bansa or gusto mong umuwi sa Pinas, hindi limited yung entry mo. Unlike yung mga visit visa. Yung subclass 189 or yung tinatawag nilang skilled independent visa. Ano ko nga ba in-start to and paano ko na-obtain yung permanent resident visa? May mga stages to na i-discuss ko in a brief description. Una, meron tayong tinatawag na skilled occupation list. Sa website ni IMI, makikita natin yung list na to. Pwede natin i-search yung profession natin dito. And then, pag nandun siya sa list na yon,
then pwede kang mag-apply dun sa 189 visa. Say for example, nag-search ka doctor or medicine, pwede mo siyang i-search doon, then lilitaw kung ano yung mga visa na pwede mong i-apply. So, sa case ko, I'm an engineer. So, nung sinearch ko siya, luckily, kasama ako dun sa skilled occupation list na kailangan nila dito sa Australia. That's why I pursue my application. Disclaimer lang, hindi naman porket engineering kami or may mga white collar job na hinahanap. Yun lang yung may mga chance na makapag-apply. Hindi. To encourage yung mga kababayan natin, maraming occupation ang kailangan ng Australia na nasa list na yun. The more rare yung occupation mo, minsan the more na in demand ka dito. Second, yung points. Meron tayong target points na tinatawag. Ang minimum na total points na kailangan mo is 65 points. To acquire yung mga points na to, may mga certain criteria na tinitingnan sa immigration para ma-qualify ka. Unang-una, yung age. Ang maximum na points na makukuha mo sa age is pagka nasa between 25 to 33 years old ka. If 45 ka na, hindi ka na eligible makapag-apply resident visa like 189 and 190. Second is yung English language exam, which is pwede mong i-take either sa mga following, yung IELTS, PTE, and yung TOEFL. Meron pang isa, hindi ko lang siya ma-recall, pero yung tatlo na yun, yung common na ginagamit. Personally ako, ang tinake ko is yung PTE. I took yung IELTS dati, pero hindi ko nakuha yung desired score ko. Hindi siya failed na grade, pero meron akong ina-aim na score para makakuha ko ng mas mataas na points. So, every score mo kasi dun sa exam na yon, say for example, ang score mo na yon sa exam is nasa 85 ka, meron siyang certain bracket kung saan siya mag-fall. May tatlong bracket yon, which is yung competent, proficient, and yung superior. Wherein yung superior, yung pinakamataas na category na magbibigay sa'yo ng mataas na points. Then, yung work experience, may certain points din nakatumbas na makukuha mo. Depende sa number of years na experience mo in relation dun sa profession na pinapractice mo. For example, ako, I'm an engineer, then nag-work ako as a driver, hindi yun counted. Yung mga work na kinakount nila is yung related dun sa profession na ina-apply mo. Ang max points na makukuha mo naman dito is if nasa 8 years and above yung experience mo. Then next is yung qualifications na natapos natin. Say if you're Bachelor of Science in Nursing, in Business and Accountancy, in Engineering, may mga equivalent points yun. And may mga list of schools kung anong section yung saan siya mag-fall na category. Kasi may mga category na ino-honor ni Australia. Luckily for me, nandun ako sa pinakamataas na category. Then next yung partner skills. So sa partner skills, may katumbas na points ka if you are single, and if you're married naman, meron din katumbas na points yun. Especially kapag yung partner or yung wife or husband mo is nasa occupation list din yung profession ng asawa mo, and if nakapag-take siya ng English exam. Ito yung criteria ng pointing system ni Australia. So based doon, pwede mong i-calculate yan. Meron link yung immigration wherein pwede mong i-calculate yung total points na eligible ka na i-claim. Next tayo, yung skills assessment. Sa skills assessment, tinitingnan dito yung qualifications mo based sa work experience and dun sa profession mo. Sa case ko, ang nag-a-assess or yung assessing body na tinatawag is si Engineers Australia. May mga different bodies na nag-a-assess. Depende sa profession. Like sa mga accountant, si CPAA. Ang tatlo yung assessing body ng mga accountants. Pero ang common is yung CPAA. Then iba rin yung mga assessing body para sa mga IT professionals. Pwede din yata si Vet Assess. So yun, have that positive assessment from the particular assessing body na mag-a-assess ng qualifications mo. Kasi sila yung magsa-certify na, for example, ito, si applicant A is a qualified professional engineer siya and pwede siyang mag-apply for permanent resident visa. May mga different processes siya, depende sa assessing body. Magagawa ako ng separate video na i-detail ko kung paano. So, abangan nyo yun. So, after nung first 3 steps, which is kung nasa occupation list ka, may certain points ka, na qualified ka mag-apply, and then nagkaroon ka ng positive assessment assessing body kung saan ka naka-category.
Ang next na step na ginawa ko is mag-lodge ng expression of interest or tawag namin is EOI. So sa EOI, pinapakita mo na ikaw as applicant for migration, gusto mo mag-live and work sa Australia. So dito, i-check mo kung ano yung mga visa na interested ka na i-apply sa Australia. Nung nag-apply ako, ang choices ko is yung 189, yung 190, and yung subclass 491. So, chinek ko yung tatlo na yon para lang ma-make sure na mataas yung chances ko na ma-invite. And then, sinelect ko yung state kung saan ko gustong mag-migrate. Sa EOI, meron kang pupuntahan na website. Tawag doon is Skill Select. So, search nyo lang sa Google yung Skill Select. And then, magkikreate kayo ng account doon. Doon natin isesend yung ating expression of interest. So, sa expression of interest, fill up mo doon mga basic details mo. Sa EOI, meron pala akong gustong i-share na dalawang info. Una, yung pagla-lodge ng EOI. Pwede kang mag-lodge ng multiple na EOI. Hindi lang isa ang pwede sa'yo. Kasi pag nag-select ka ng type of visa, pwede mong ilagay kung anong state. Sa case ko kasi, ang ginawa ko, per state, gumawa ko ng iba't ibang EOI. Although sabi ng iba, parang foul yun kasi nababawasan ng chance or ng slot yung mga ibang applicants. Pero hindi ko lang sure kung ganun talaga. And then second na info regarding sa EOI, free yung EOI na i-lodge. Yung sa skills assessment, yung fee doon, nagde-depende din yun sa assessing body nyo. So yun ang kagandahan. Ang gagastusin mo lang na una is yung sa assessment and yung sa English exam. Yung sa English exam, huling tanda ko, parang nasa 14K yung sa PTE. And then sa assessing body, nasa between 800 and 900 for Engineers Australia. Paki-check na lang yung sa mga ibang assessing body kung magkano yung fee. So pag na-launch niyo na yung EOI, so ito na. Ito na yung isa sa pinakamatagal na part na naghihintay yung applicant. It depends yan kasi nung sa amin, na timing na pandemic nun, so maraming backlogs na nakapending. So, hindi ko masabi kung ano yung fixed na duration time niya. Pag naka-receive na kayo ng invitation, ito na yung 50% ng golden email kasi malaki na yung chances na magtuloy-tuloy na yung application nyo based sa mga experience na napagpanungan ko din and yung based sa experience ko. So, pag naka-receive na kayo ng invitation from Skill Select, ito na yung time na pwede ka nang mag-lodge ng visa. So, pag nag-lodge ka ng visa, may mga additional lang. Unang-una yung NBI and then yung medical. So, una, yung NBI, madali lang naman mag-request ng NBI clearance sa mga offices ng NBI. Yung medical exam, may mga certain hospitals lang or clinics na nagko-conduct nito. Yung Nationwide Health, which is nasa Makati and sa Baguio. And then yung isa is yung St. Luke's BGC. The rest, meron yatang office sa Cebu, si Nationwide Health. Meron din sila sa Davao. Kailangan mo lang i-pass yung medical examination na yun, wherein kung wala naman masyadong or kung wala naman problem sa health mo, madali lang naman maipasa yung medical examination. Ang cost niya nung ako nasa 8 to 9,000 pesos. Pag nag-okay na yon, meron kayong kailangan tingnan sa Skill Select na may ma-receive kayong notification na yung medical nyo is okay na. And then after nun, pwede nyo nang i-lodge yung visa nyo. Yung pinakagastos na malaki na masasabi ko is yung pagla-lodge ng visa. Kasi nasa $4,640 na. So convert nyo na lang sa times 36 or 37. Para sa akin, okay lang yun kasi nga, yung pagla-lodge mo ng visa na yun, 95 to 99% is mag-o-okay na yung application mo. Unless meron lang mga follow-up na information na i-require sa inyo, which is yung assessor na yung mag-i-email for the additional documents kung meron man. Another waiting game na naman to. Nung sa part ko, inabot siya ng 4 months bago siya na-approve. I-recap natin yung process. Unang-una, check mo kung nasa skilled occupation list ka. Pangalawa, if eligible ka based dun sa points na makukuha mo na magbe-base din sa qualifications mo, sa age mo, and sa other points na na-discuss ko. Pangatlo, yung positive skills assessment. Pang-apat is pag nag-okay na yung tatlo na to, mag-lodge ka na ng
EOI or yung expression of interest. And then, once na naka-receive ka ng invitation from Skill Select, magpapamedical ka na and magsasabit ka ng NBI clearance. After nun, ilalodge mo na yung visa mo. Then, pay lang yung mga certain fees. Para naman sa expenses, ang total niya, so una yung English exam which is nasa 14,000 plus yung sa assessing body which is nasa 34,400 plus yung lodgement ng visa which is nasa sa 171 to 172,000. 14,000 plus 34,400 plus 172,000 roughly. Ang total is nasa 220,400. Mind you, yung cost na to, sa unang tingin natin, mahal talaga siya. Siyempre, kung i-compare natin sa income natin sa Philippines. Pagandahan lang, para ma-recover mo yung in-spend mo para sa paglalakad ng visa na to, kayang-kaya mo siyang bawiin pagdating dito sa Australia, pag nag-work ka na. Kasi full-time naman yung magiging trabaho mo. At the same time, yung return ng services ng government sa'yo is mararamdaman talaga. So kung tatanungin kung worth it siya, syempre, worth it siya. Kasi nga, maganda naman yung opportunity dito sa Australia. So yun, hopefully, naging informative yung pag-share ko na experience na to. Kung may questions kayo, pwede nyo ako senda ng message or i-leave ng comment sa Facebook page ko, which is yung Awit Kabalen, or dito rin sa YouTube channel ko. So, try ko yung best ko para makapag-reply or makatulong sa mga nagtatanong. So kung nagustuhan niyo to, please like and subscribe my YouTube channel as well as my Facebook page which is Awit Kabalen. Salamat! So trivia time. Every vlog ko mag-share ako ng trivia na tungkol sa Australia. For today, ang trivia na ibibigay ko is, alam nyo ba na sa Australia, ang pagdadrive is right-hand drive ang mga sasakyan. So, kung nagpunta ka dito at nagaling ka sa isang left-hand drive na country, medyo mag-a-adjust ka. Kung sa atin sa Pilipinas is keep right lagi, dito is keep left.